Pinaiimbestigahan ni Congressman Leandro Leviste ang isa pang congressman na si Edwin Garjola dahil may mga proyekto umano ito mula sa DPWH. Ang detalye, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. I believe that even the members of Congress will concur that the largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Garjola. Alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, sangkot ang kapwa-kongresistang si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola sa anomalya sa mga DPWH projects. Kaya kahapon, pumunta siya sa Independent Commission for Infrastructure para paimbestigahan si Garjola. Ayon kay Leviste, sa kanyang distrito sa Batangas, may 6 na proyekto umano si Garjola na aabot ang halaga sa 700 million pesos. I estimate that Congressman Garjola has more than 100 and perhaps closer to 150 billion pesos of projects from the DPWH. Kanina inilabas ni Leviste ang isang listahan galing sa DPWH na magpapatunay umano sa kanyang alegasyon. Wala sa listahan ang pangalan ni Garjola. Pero sabi ni Leviste, ang nakasulat na CENTI 20 at leadership ay ang mga proyektong nai-award sa mga kumpanyang konektado kay Garjola. Companies linked to Congressman Garjola bought an estimated 22 billion pesos of projects in the 2025 DPWH National Expenditure Program based on documentary evidence that we have obtained, and then conspired for DPWH to rig the bids and award them to his companies. Another group of projects tagged leadership, where I found at least 2.6 billion pesos of projects that were a year after the NEP was submitted to Congress, awarded to companies linked to Congressman Garjola. The 20B of projects in the CENTI 20 list as of August 2024 were all awarded to these Garjola-linked companies. May personal din daw na karanasan si Leviste na inalok siya ni Garjola ng mga proyekto. Ipinangako nga niya sa akin na tutulong siya sa pag-unlad ng aking distrito. Pero yun pala, para mabigyan ka ng malaking budgetary allocation sa DPWH, kailangan mong bigyan din sa kanila yung choice ng contractor na gagawa ng substandard work in some cases. The road projects that his companies are implementing in my district now are more than 2 times, maybe 3 times overpriced. Ayon sa isang dating opisyal ng Batangas, nakasama ni Leviste sa Kamara kanina, binebenta ni Garjola ang mga proyekto na nakuha niya. When I was the mayor, at nung ako ang vice mayor, yung mga bumibili ng project sa kanya, minsan maagang dumarating, nakikipagkape muna sa office ko. Dito ko nalaman na sa kanya binibili ang mga kontrata. Siya ang nagpipresyo. Binunyag pa ni Leviste na gumamit si Garjola ng emisaryong kongresista para makausap siya. One congressman gave his phone to me to talk to Congressman Garjola. And I asked Congressman Garjola to explain to me the source of the corruption in the DPWH projects in Batangas. And he told me na wala siyang alam tungkol sa korupsyon sa DPWH. Sila ay naghahanap buhay lang. Umaasa si Leviste na masasampahan na ng reklamo si Garjola para makapaglabas ang pamahalaan ng whole departure order laban dito at freeze order sa mga ari-arian nito. Ilang beses naming sinikap kunan ng pahayag si Garjola pero wala siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.